Hello guys, great morning. Kahit gabi na pero great morning pa din dito sa amin. Namiss ko na magdaldal sa harap ng camera. Namiss ko na yung pagbibideo ko. Gumagawa ko ng vlog nung nandun pa ako sa Saudi. Kaya ito ako ngayon. So habang nagdadaldalan tayo, kakain din. Naalala ko yung buhay OFW sa Saudi. Na lahat halos ng content is daldal sa harap ng camera tapos kain, 'di ba? Na-miss ko na yung mga dating ka-GC, lalo pag nagla-live, pag may mga upcoming. Tapos pagtapos ng trabaho ko, magla-live ako kahit na pagod na sa trabaho pero magla-live pa din. Dahil parang yun na yung pangtanggal ng pagod at saka stress sa buhay. So, kamusta po ang lahat? Kamusta ang buhay ng mga nagyo-YouTube, lalo-lalo na mga OFW na walang ibang libangan kundi mag-vlog, 'di ba? lahat ng galaw sa lahat ng ginagawa sa pagiging OFW is binablog na para siyempre may mabalik-balikan pa rin. So, shout out sa lahat ng mga ka-GC ko, sa Raka family, sa Team Pinasaya, sa TTE, Team International Tour Jacker. So, shout out. Maraming salamat sa suporta. So, ganap nga pala sa channel ko. So, yun. Sumahod na ako guys, pero inintay ko pa. Kasi, yung payment ko kasi is, hindi nakadirekta sa card ko. Kaya, iniintay ko na lang. Pero okay na po. Nabuo na yung $100 na kailangan ni YouTube. So, maraming salamat guys sa suporta. Maraming salamat sa mga pakulay, pa-members, palipad. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa Team Pinasaya, kay Kambal, sa co-founder namin. At syempre sa Raka family. Sa lahat ng mga nakasuporta sa akin. Na kahit ngayon andito na ako sa Pilipinas sa atin, pero andyan kayo palagi para suportahan ako. So, thank you. Hindi ko yun maabot kung hindi dahil sa inyo. So, thank you so much guys sa tulong. At syempre, nakakamiss din yung mga kulitan, lalong-lalo na kapag may kulitan sa GC. After ng live, punta sa GC, tapos yun, magkukulitan. Nakakamiss yung ganong buhay, di ba? Although nakakapagod minsan pero masaya. So, about naman sa pagbalik ko dito sa atin, so okay naman. Ngayon, kasalukuyan akong andito sa kapatid ko, dito sa Tagaytay City. So, hindi niya ako tinantanan hanggat hindi ako pumunta dito sa kanya. Yung business ko naman is tuloy-tuloy pa rin kahit na nandito ako sa kanya. So, kailangan ko din naman na i-balanse. So, kaya andito ako ngayon sa ate ko para, syempre, para masaya, magkakasama kaming dalawa. Kasi syempre, dati nung mga bata pa kami, hindi kami ganun, walang mahabang panahon na magkasama kami, gawa na nga ng mga nangyari. Pero ngayon, ito, magkasama kami ulit. So, happy. At syempre, kahit mostly kasi problema ng mga OFW, kagaya din ng problema ko, syempre financial, pero kiring-kiri naman. As long na may pumapasok na pera, kaya naman yung mga pangangailangan. Basta i-balance lang talaga, tsaka iwas sa mga bagay na hindi naman kailangan. So, okay lang. Dito naman sa Pilipinas, pag umuwi tayo, basta meron lang negosyo na pagkakitaan mo. So, napalighay ako. hindi ka ganun ka problemado pagdating sa pera kasi may maibibigay ka naman lalo sa akin, sa mga anak ko, napoprovide ko naman yung needs nila, kaya kiri naman, ayos lang. Kaya kumbaga nagninegosyo ako, tapos nagtatrabaho ko sa kapatid ko for experience na din, hindi yung puro na lang pagiging trabaho sa ibang tao. So, kung sa ibang tao nagtatrabaho ako, dito sa kapatid ko, nagtatrabaho din ako. Pero hindi yung tipong trabaho na, alam mo yun, kasi syempre magkapatid kami.
Tapos, yun. Yung mga anak ko naman is okay naman sila. Kaya, okay lang. Baga, ano lang, enjoy life lang. 'Di ba? Hindi ko na din, dati kasi pag nagbabakasyon ako, parang iniisip ko balik agad. Kasi nga, pera. Kasi that time, wala akong source of income. Kaya iniisip ko balik agad. Parang naboboard nga ako sa 2 buwan, 3 buwan na bakasyon. Pero ngayon, hindi ko hindi, kumbaga, nawala na sa isip ko yung bumalik, lalong-lalo sa dati kong trabaho. Kasi okay naman dito eh. Kumbaga, nag-i-enjoy habang kumikita. Kaya, ayos lang. So, sa mga OFW, maganda talaga habang OFW pa kayo. Sinasabay nyo na yung negosyo kahit na andyan kayo. Kasi lahat naman ngayon online na. Para pag uwi nyo dito, kahit hindi malaki yung kita, ang importante kasi doon is meron. Yun yung pinaka-point. Kailangan habang nasa Pilipinas ka, may pirang pumapasok para hindi ganun kahirap yung buhay. At pagdating mo naman dito, marami din naman trabaho. Pero minsan talaga yung parang hinahanap pa rin natin na babalik tayo sa ibang bansa. Pero para sa akin, okay na ako. Okay na ako dito sa Pilipinas. Kung may time man na magbabakas ay mag-a-apply ulit, siguro not now, depende sa sitwasyon. So yun lamang guys, maraming salamat, great morning.